And what's the meaning? Hindi ko nasabi. Sige, chat. One more. Uli. So, UL means Underwriters Laboratory, and it began in 1894. So, it founded in 1894 during the rise of electrical innovation. So, galing, no? Siyempre, nagsisimula yung mga business ideas. Pag may mga trend tulad ng mga AI ngayon, di ba? Meron mga AI engineer, may mga nabubuo. Tulad niyan, nagkaroon ng electrical innovation ng panahon nila. Siyempre, sa mga nagbuo ng UL, siyempre kailangan natin mag-test, di ba? Maglagay ng standard para sa safety ng bawat isa. So nagkaroon ng parang natutunan ko nga bilang entrepreneur, parang problem solver ka. Okay? So sa mga nasa-solve mong problema, pwede mo siyang parang siyempre pagkakitaan. So yan yung mga nakita nila. So sa safety, siyempre ng electrical innovation kasi talagang parang AI ngayon nagkalat, super trending. So may problema, siyempre siguro sunog, no? Mga electrical shortage. Yan. So kaya nabuo si Underwriters Laboratory. And second, created to improve public safety through independent testing. So nagsimula sila, siyempre, ang purpose nila, yan, tulad niyan ni UL, is to improve public safety. Siyempre, dahil nag-rise nga yung electrical innovation, so kailangan nakita nila na kailangan natin improve yung public safety kasi napakadelikado nito. Dating paapoy, lampara lang, dating mga mechanical lang ngayon, meron ng electrical na malaking tulong sa panahon na yun. Yun nga lang, may cons din siya na yan, pwedeng magkaroon ng sunog, malaki yung maging damage nito. And third and lastly, set the foundation for modern product safety standard. So yun, isa rin sa mga naging purpose ng UL, syempre bago sila nagtayo, syempre nag-set sila ng foundation, diba, na parang long-term goal nila is maging modern product safety standard. And yes, nangyari ngayon yun, na pagdating na pag sinabi mong UL approve, ULFM approve, gumaan yan sa testing and masasabing reliable lang sa item. So na-reach nila yung goal nila. And next, pagdating naman sa FM, FM means, pwede pakibasa? Factory. Mutual. Okay, tandaan nyo yan. So, si Factory Mutual, si FM, roots in 19th century insurance, focus on property protection. So, pinagmula pala ni Factory Mutual is insurance, property. Siyempre, so naisip ko yan, nag-search ako. Siyempre, yung mga insurance, siyempre, hindi naman magpapalugi yan. Gusto nila, reliable lang isang building or isang property bago nila insure yan. Ngayon, parang gumawa sila siyempre ng isang organization na dadaan sa kanila, approve nila kung talagang insurable ba ito. Tulad natin yung experience ko nung sa life insurance, di ba? Sino may mga life insurance dito? Yan. Di ba? Bago ka insured, in-interview tayo ni Kanuts, di ba? O may sakit ka ba? Kanuts. Alam niyo yung mga interview sa atin, may sakit ka ba? May sakit ka ba sa puso? May malabo ba to? So, parang CCI. Ganun rin si Factory Mutual. So, connected pala talaga siya sa insurance na, di ba, hindi nila pwedeng basta-basta insured ang isang property, isang building, kundi dumaan sa kanila. So, second, engineered solution to prevent industrial losses. So, nabuo si Factory Mutual, syempre, to give solution to prevent industrial losses. So, nagsiguro, nung wala pa sila, yan, nagkalat yung mga talagang, alam mo, parang substandard or parang kanya-kanyang gawa. Hindi katulad nung si Factory Mutual ay nabuo, so naging ano rin sila. Sila yung mga kilala dati na parang pag dumaan ka sa nila is reliable yung building mo, reliable yung yan, tulad niyan yung mga panahon dati, mga industrial. So kinakailangan niya dumaan sa kanila kasi sila yung mga first ever na parang mga nagsimula ng
standardization bukod sa mga ASME. And lastly, HR Build the legacy of risk reduction and reliability. Okay. So, thank you HR. Gaya rin ni UL, yung goal nila is set the foundation for modern product safety. Ganun rin si Factory Mutual. Sinimulan nila yon. Meron rin silang long-term goal. It is to build a legacy of reduction and reliability. So, sa panahon natin ngayon, which is yun, na nalakaran na naman nila, na-reach nila yung goal nila, na sila yung talagang pag-usapang reliability, pag-usapang alam mo, risk reduction, pag dumaan sa FM, yung mga structural, pag sinabi niya, sabi nga ni Sergio, nung pinapaya niya, tinuturuan niya ako, pag basta malalaking company, mga malalaking industrial, mga big companies, ayan ang mga ano yan, ang naghahanap ng mga ULF approved yan, tapos yung mga ASME standard, matik na yun yung mga ibibigay mo. So, ganyan, sila ang mga nag-set ng foundation yan. So, next slide tayo. So, why is ULFM important? Okay, so first, syempre, fire safety. Applicable sa atin yan, yung mga products natin. Syempre, number one, fire and safety. Ang hinahanap ng client minsan is ULFM approved. Solid, tama. And yan rin yung na-appoint sa akin sa pag nagkakapal profile si Meg. So, isa sa mga sales ako dyan, syempre, si Meg is ULFM approved for fire protection application. Okay, and second, risk reduction lowers likelihood and severity of failures. So about kay FM yan, so sabi ko nga kanina, si Factory Mutual, lowers likelihood. Ano ba yung likelihood? It's like probability rate na kunyari pag may earthquake, di ba? So it lowers the risk, the probability na gumuho kasi nga reliable pag dumaan kay ULFM, reliable. So it lowers the likelihood and severity of failures. So yung lala ng damage ng isang building, ganyan. Kasi nga standard Iba yun. dumaan sa standard. And third, property protection. FM focuses on preventing property loss. So parang parehas lang sila. Pero ito naman more on preventing property losses kasi nga dumaan siya sa testing, dumaan siya sa tamang standard, diba? Yung dapat mong gamitin, application. So, reliable ang isang building kapag dumaan, pag sinabi na ULFM standard yung mga ginamit dyan. So, naisip ko rin na yung mga case ngayon, di ba, pag may nasusunog, sasabihin, sinunog yan kasi magkiklaim ng insurance, gano'n. Iniisip ko, hindi rin siguro lahat kasi nga, ano yan parang dadaan sa matinding, sa insurance investigation. So number one yan, yung mga fire protection nila, kung ULFM ba, parang gano'n lang, sa akin lang. And sa reliable performance naman, sa testing verifies operation under specified condition. So, yan, number one dyan, si UL. So, syempre, parang laboratory sila sa mga testing, sa mga pipe, kunyari, sa mga pipes. So, sila yung nagtitest sa mga, kung ano ba yung dapat na gamitin dito, yung parang application, kung tatagal pa to sa chemical, sa init, kung hanggang saan yung melting point nito, parang gano'n. And gaya din sa mga ibang items, ano ba mga UL approved na binibenta natin, everyone. Fittings. Anyone? Hindi everyone. Everyone. Anyone. Ano yung mga ULFM approved na item natin? Sa Mac brand. Tolly, yan.
Pag groove, Victolic most. And kapag mga threaded flanges. Kahit yung mga ano natin, di ba? Pero may Sprinklers. groove pa rin naman. Yan, mayroong mga non-UL and ULFM approved. And sa panglima, code and specificity of compliance required by projects, authorities, and insurers. So yun na yung sinasabi ko kanina. Ano ba? Sa city lang yan, hindi yan pwede sa province. PC. Diba? Kaya nang sinabi ko kanina, it is required by mga big projects. Siyempre, may mga by budget, di ba? Siyempre, Kung ako magbabasa ng mga talo-talo. sabi nga ni Sergio, once na mga malalaking company, ayan, kino-comply nila yung mga ULFM approved, mga SME standard ng mga piping, kasi nga required yan sa mga authorities and sa mga insurers. Siyempre, paano ba yun, sir? Pag, di ako sure yung sa mga insurance ba, sir, pag once na ginamit mo ULF approved and mga standard, kumbaga parang sa life insurance din, mura yung dating ng bayad mo sa insurance. Unless na pag non-UL, parang di ba pag matandaan na sa tao, nag-gets niya ako, sir, parang Kung sa ano, sakitin yung tao, mahal yung insurance. kung sa kunyari sa life insurance, kailangan ang pinaka-estado ng health mo. Oh, health. Kailangan mga medical certificate, yung condition ng ano mo, healthy ka. Pero sa insurance naman, life insurance naman, hindi nila masyadong hinihingi na yun. Pero ang pinaka Sa building. sa building, Property. insurance, bago mo maipasok sa malaking value ng insurance, pagkakaalam ko ano siya. Kaya may mga submittals na kailangan or mga technical data tapos certificates ng Set mo mga to. Ayan, Set. ULFM. Dapat pagka may sprinkler system sila kasi kailangan yan para ma-insure ng isang building na pagmamayari mo, pag nasunog man yan, makakakuha ka ng insurance. Kailangan meron kang fire protection system. Pag may fire protection system ka, dapat ang ginamit mo doon ULFM. ULFM group. Mas malaki ang insurance. Kaya yun yung mga malalaking company kasi may insurance yun Alam mo. So pag walang ULFM, for example, peke, hindi sila makakapasok. Bagsak sila sa insurance. So wala silang makiklaim. So risk siya ng property or ng may-ari. Kaya sinisiguro nila na talagang ULFM. So dito nagre-rely din yung mga insurance, sir, kung ano ng mga Isa yan sa Sa documents na kailangan nila. So Wala importante. electrical, Kaya nga ang mechanical. topic natin is why ULFM important para sa required insurers and authorities. So lastly, customer confidence. Okay? Independent certification build trust. So syempre, parang ano lang yan parang tayo lang rin yan, diba? Parang sa sasakyan, diba? Pag ano lang naman, syempre iba na yung mga China car ngayon, medyo magaganda na. Pero dati diba pag gumamit ka ng China car, parang hindi ka tiwala na hanggang saan ang pupuntahan mo. Hindi ka tulad pag gamit mo, Honda, Mazda, may confidence ka na kahit saan ka pumunta, kahit saan, ano to, kaya to. So ganun din, once na yung LFM approve yan, meron kang confidence, sabi nga dyan, customer confidence na may tiwala ka sa structure, sa quality ng mga inilagay mo sa property mo. So ganun din, may confidence ka. And sige, HR, next natin. So example of ULFM certified products. Siyempre, fire sprinklers, yan, meron tayong bulbs, fire pumps, fire alarm equipment, pipe and fittings, fire doors, yan. Ay yung sa mga fire exit na ginagamit, na dapat open siya palagi. And building and industrial materials. So, sino pa bang makapagbibigay ng iba pang mga brands natin na ULFM approved? Shein. Sorry. Ito si Pero, yung mga pinitig, ano yung mga ULFM approved na brand? Anong brand na parang mga ULFM approved? Brandless. Kaya yan, sinabi ni HR kanina, Victolic. So, syempre, nasabi niya yun. Brandless nga, sabi ni Kuya Ruel.
Brandless. Brand X o brandless? No brand. Ecotech. Oo nga naman. Sige nga, sales. O, sales. Ano yung brand natin na ano, aside sa Victolic and MEC na ULFM? Berman. Berman? Berman. Mat, ano pa? Ecotech. Mga sales or mga nagpipick up dyan. Lipsticks. Ang mga... P yung pisa. High P. flow and laban. Okay, bolon high flow. Hazelware. Potter. Pator. Pero ano to give you an idea, ang high flow hindi siya originally ULFM. Kasi wala siyang certificate. Wala siyang ano. Tsaka chinek ko din sa UL website at saka sa FM, wala talaga si high flow. Wala ding nag-exist na brand na high flow. So, alam na natin na. So, ano lang yan, dito lang yan sa Pilipinas na pag sinabing high flow ULFM, mga mabababang company, contractor lang gumagamit niyan. Pero globally, sir, wala. Globally, wala si IFLO. Kaya pag may mga malaking customer na nag-inquire ng ULFM valves, huwag nyo ipaprayo na ibibigay si High-Flow. Kasi bagsak yan sa submittal. Or di kaya kung bumili yan, hahanapan ng documents, pwedeng mabalik yan sa atin kasi nga kulang Wala sa tayong documents. mabibigay. MEC maganda. Pag flange type MEC, Tyco, nandyan si, yan dalawa na yan. Meron tayo. Si Hype ba yung minessage ni ULFM sa atin? Na nasa website natin. Oo. ULFM Si High Flow. Pero hindi naman. Dahil sa High Flow, nag-email si UL Laboratories na para ipina-take down yung about sa High Flow kasi wala daw sa record nila yun, tapos namamayagpag sa Philippine market na Tinitake action nila. kiniklaim, no, sir? kiniklaim daw na ULFM si which is hindi naman. So, kaya yun, hindi natin siya pinaprayo sa marketing natin si high flow. Pero kung may mga nag-inquire na naghahanap ng high flow, specifically na sinabi nila high flow, doon natin binibigyan. Pero kung once may mag-inquire na ULFM na mga valves, wag natin ipaprayo na yun kagad si high flow kagad, hindi. Secondary lang si high flow. Kung siya ang hiningi, edi siya ibibigay. Pero kung walang brand na nakalagay, either MEC or Tyco. Dalawa lang ang flange type natin na ULFM ngayon na brand. High flow, MEC and Tyco. Kasi Thank you, Sir nagbabayad din yun sa kanila. Okay. Kaya ina-approve nila. Tas May yearly tinitest ano yan nila eh. yung mga May yearly subscription membership yan eh. Any questions? Violent reactions? Okay. So, next, Chan, wala naman nagkasalit tanong. So, ito yung mga key facts and takeaways. Sabi nga kanina dyan, sa UL, established in 1894. Oh, may nakalimutan ako. Kung saan yung origin niya. Ang origin niya is from US, Chicago. So, sorry, hindi ko siya na-ilagay. And Chicago. second, covers diverse products and industries. So, yung mga key facts and takes away. And lastly, UN listed mark signifies evaluation to safety standards. So, dumaan talaga siya sa evaluation and safety standard. And CFM naman, originated from Factory Mutual Loss Prevention Tradition sa insurance. And second, emphasizes property protection and performance. Widely recognized in fire protection and industrial sectors. Sister company ba sila? Ano Magkaiba sila, sir. Parang, pero pag sinabing ULFM, more on fire protection sa sir, na pinagsama nga. Pero minsan may UL lang. Tulad Oo. nung nabili kong wire na sa internet, naka-UL listed siya. Yung ginamit natin, yung kulay yun, naka-UL listed. Magkaiba siya, sir. Pero more on pag sa fire protection, parang sila, magkasama. May mga products kasi na hindi covered ng insurance. For example, yung wire na sabi mo, kaya may mga products na UL, hindi siya covered sa overall insurance requirements. Na hindi kasama yung internet, hindi naman kasama yung internet line, hindi kasama sa yun sa insurance yun eh. Ang pinakakasama doon, kaya nangangailangan ng ULFM, yung mga electrical wires, ULFM yun. Yung mga conduit pipes na ginagamit sa electrical, kasi electrical is, yun yung madalas prone sa sunog. Kaya kasama siya sa requirements ng FM. FM is, pagkaalam ko, yun nga, Factory Mutual Insurance Company sila. So bago ka ma-approve, makapasok sa insurance company ni FM, dadaan ka muna kay UL. Kung walang UL, hindi ka makapasok kay FM.
Pwede ring UL lang, nang hindi ka kasama Saan kay sila? FM kung ang products mo naman ay hindi siya yung Ang primary na parang or parang hindi siya importante or hindi siya covered dun sa tinitingnang anggulo ng sunog. Kasi yung mga internet cables, pag nasunog yan, hindi naman yung magpa-fire na ano talaga eh. Kasi may mga safety device naman na yung automatic yung mawawalad ka lang ng signal. Pero hindi ibig sabihin magbe-burn siya. Ang magbe-burn yung mga may mga 230 to 20 volt. Yun. So that's it requires ULFM. Thank you, Sir Joe. Okay, so mga questions. Okay, sino ba pipiliin ko? May number tayo, di ba? Ang question, mga madali lang ng mga question natin. UL began during rise of what era? Absent siya. Wala siya ngayon. Sino ba? Ina? Ay, ayun yung... Hindi, what era? Ano yung sinabi ko yun? Di ba may alien Clyde. era, may mga... Iraklay. Irakli. Anong era nagsimula yung UL? Saan pa galing si F? Anong bansa? Sa US lang rin sa mga insurers, pero wala siyang specific year or date Before, sa state, before Common era. Before... Before Common era. Hindi. Bago Pag-gira. magkaroon ng mga electric kinemper. Yan. Hindi ko Electric ganun tanda kinemper. yung words eh. Malapit na. Mga For electric... electrical innovation. Mismong electric era siya. Balik mo lang, HR. Electric May kilang naman Yun. Yan. Ay, electric innovation. Okay. Yun yun. 89. Hindi bago. Kinemper. Okay. So, electrical. Electrical So, nabuo kinemper. siya during the rise of electrical innovation. So, syempre, pag may mga bagong era, may bago ring innovation. Di ba tulad nga sa AI, marami tayong May bagong era, may negosyo, bagong day. trabaho. So, ganun rin sa UL. Nabuo si UL kasi may dapat silang gawing parang solusyon, sabi. Okay, so second question, FM is engineered solution to prevent what? DJ. Industrial losses. Okay. Galing, birthday. Galing siya na yan. Birthday. Bida ka, Jollibee ah. Okay, so third question, UL is created to improve what? Public safety. Thank you, sir. Tama, sir. Okay? Any questions? Dahil yan lang question ko. Sige, HR. Okay, meron akong video. 3 minutes ata to. Pero yung mga diniscuss ko, parang inano niya rin. Parang mas pinalawak niya pa. So, panoorin natin. 3 minutes lang yan. Pero wala kasing mga animation ako nakita talaga yun. Inside the firehouse. Door. When you are looking at fire safety products or systems, have you ever wondered about those official-looking labels like UL or FM? These marks are more than just symbols. They are powerful promises of safety and reliability, ensuring that what you are buying has been rigorously tested to protect you and your property. The core difference between UL and FM certification lies in their primary focus and historical origins. UL, or Underwriters Laboratories, primarily certifies individual products for safety and performance. FM, or Factory Mutual, known as FM Approvals, focuses more on property loss prevention, often certifying larger systems and entire installations, especially in industrial or commercial settings. UL began over a century ago as an independent testing organization dedicated to public safety. When you see a UL listed mark on a product, it means that UL has tested representative samples of that product and determined it meets their published safety standards. Their testing covers a vast range of products from fire extinguishers and smoke detectors to electrical appliances, ensuring they operate safely and do not pose fire or electrical hazards. They have specific standards for how a product should be constructed, how it performs under various conditions, and how durable it is over time. Their UL classified mark means the product meets standards for a specific hazard or condition. FM approvals, on the other hand,
originated from a group of mutual insurance companies with a goal to minimize property loss from fire and other hazards. When a product or system receives FM-approved status, it has undergone extensive scientific research and testing to ensure it meets their rigorous property loss prevention standards. This often involves evaluating not just a single component, but how an entire system performs together, such as a complete fire sprinkler system for a large warehouse or a fire alarm system for a manufacturing plant. Their focus is on ensuring systems effectively protect property against damage. For you, the everyday consumer, understanding these differences means you can make more informed decisions about your home and family's safety. For example, a fire extinguisher for your home will typically carry a UL listing, indicating it meets safety and performance standards for putting out fires. If you were working for a business installing a large-scale fire suppression system, you might look for FM approval to ensure the entire system protects the building from potential losses. Both UL and FM approvals are recognized as nationally recognized testing laboratories, or NRTLS, in the United States. This designation means they have been assessed by the Occupational Safety and Health Administration, or OSHA, as capable of performing safety testing and certification for specific products. Their certifications are not just a one-time pass or fail. They also involve regular follow-up audits and inspections to ensure continued compliance and consistent quality over time. So whether you see a UL listing on a smoke detector or an FM approval on a commercial fire sprinkler system, both marks signal a commitment to safety and quality. They provide peace of mind that these critical products and systems have been thoroughly evaluated by independent experts, helping you to confidently choose reliable solutions for protecting what matters most. Okay. Thank you, HR. Okay, sino yung mga may takeaway sa video na yun? Anyone? Everyone. Okay. So ako, kung tatanungin nyo, yung takeaway ko doon sa 3-minute video na yun is